The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Brad Jeff, magandang Martes ng umaga. Morning, Pastor! Magandang lalaki ka, Ted. Good morning, Cha. Good morning sa dating Ayun na, naubo. Yeah. Nasabihan ng magandang lalaki. Oh, asan si Pastor? Asan ang video ni Pastor? Baka maniwala sila, Yan, Brad Jeff, ha? magandang lalaki ka rin talaga dyan sa pailaw mo sa bahay mo, Pastor. Cha, ibibili kita ng lighting na to. Ang lakas makagwapo at makaganda. Lakas makapula. Parang bagong baba ng tate, ganong level. Pero ito, inaabangan ka na ng yung mga tagasunod, Pastor. Meron nakikinig sa atin, 91 years old, tama? Oo. Si Brad Jeff, itong ating Lola Lily, si Mami Lily, Marasigan dyan sa Lubo, Batangas. Okay. Sige, so Brad, wala ka daw na ipadalang art card para sa ating Bible verse today? Meron yata. O sige, pakicheck lang please kung sakasakali para lang sa ating pangangailangan. Anyway, sige. So Brad Jeff, go ahead. Marami na nag-aabang sa atin sa ating magandang balitang hatid ng segment na ito. Yes, Brad, Ted. Unang-una, batiin ko lang muna. Happy birthday, Jing Arcay from Ronnie Talban, ang kanyang kapartner. At ang aking tito na nag-celebrate ngayon, Tito Bong Elis Cupides. Maraming salamat for tuning in every day. At bukas yung anak na si Jeremy Christine, aking pinsan. Happy birthday din sa iyo bukas. Yan. Of course, kahapon, Brad, Ted, nasa City Treasurer's Office ako ng Antipolo. Lahat sila naka-tune in ngayon. Ate Emmy, ang head ng City Treasurer's Office, lagi naka-tune in sa ating programa. 6 a.m. Ted, naka-tune in na siya sa bahay all the way to the office. Ate Emmy Abella. Thank you so much. Yan. Kumusta mo na rin ako, Ate Emmy, kay Kuya Alex, ha? At kay Ate Ellen dyan. Nasa tema po tayo ng pakikipagdigma. Yan, yung facing battles. And maaaring sabihin natin, Pastor Jeff, wala naman tayo sa Israel o Gaza. Yes, maaaring wala tayong physical na battle na kinakaharap. Pero from within, yan, yun yung mga pinag-uusapan natin, okay? Namumuhay po tayo sa mundong ito na talagang araw-araw nakikipag-battle tayo. Pagising mo pa lang sa umaga, yung gyera sa anxiety, yung gyera sa fear, depression, gyera sa pagiging tapat sa pera, sa asawa. Ang dami po niyan. Kaya nga sabi rin ni Apostol Pablo, yung struggle daw natin is not against flesh and blood. Hindi raw against sa mga laman, okay? But against rulers, against authorities, against the power of this dark world, sabi niya, and spiritual forces of evil sa heavenly realm. So pag tinanong mo si Apostol Pablo, sinasabi niya, dapat aware tayo rito na we may not be in a physical battle na may mga kanyon at bomba, but we are actually facing spiritual battle. Pag tinignan niyo po, tayo po ay comprised, tayo po ay nabubuo ng hindi lang physical but also spiritual. We are part of body, soul, and spirit. So bago po yung physical na bibig mo bumuka para murahin yung kaaway mo, kaasaran mo, nagsimula yun sa masamang espiritu sa puso't isipan mo. Bago mo igalaw yung physical mong kamay para mangupit dyan sa petty cash na hinahawakan mo, nagsimula yan sa puso't isipan mo. It's a spiritual battle within. Hindi ka ba naawa sarili mo? Ang yaman ng kumpanya mo, tas ikaw ang let ng sweldo. Tama lang naman sigurong kumuha ka ng konti-konti. Yun po yung spiritual na nangyayari na battle. Bago mo lapitan physical na paa mo, yung nakikipag-flirt na office mate mo, nagsimula yun sa masamang espiritu ng lust o yung pagnanasa. Kasi gusto mo makipagtalik sa hindi mo asawa. Pag tingnan niyo po ito, kaya tayo madalas natatalo. Paulit-ulit, addiction, pagnanakaw, pornografiya. Madalas po tayo natatalo kasi as much as we want to fight this battle, yung temptasyon, ang panlaban natin madalas physical na pangsalag. Mali po kasi ang mangyayari po, we're fighting a spiritual battle with a physical weapon. Ang labanan po ay spiritual, kaya dapat tayong lumalim spiritual. Kaya sabi sa 2 Korinto 10:4, sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming armas. Iyon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Ito po'y ginamit ni Apostol Pablo laban sa mga false teachers during that time. At sinasabi rin po niya, ang kapangyarihan daw ng Diyos ang ating armas. When we pray, when we seek the Word of God, when we apply the Word of God,
makikita po natin mas malakas ang ating panlaban laban sa mga spiritual na battle na kinakarap natin. Again po, gusto ko lang po i-remind lahat tayo, including myself, lahat po tayo'y nahaharap sa spiritual na battle. Huwag po nating hayaan na ang panlaban lang natin ay physical, bagkus dapat lumakas tayo spiritual. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa tulong ng mga salita mo. Dito po sa programa at segment na to, araw-araw na naarmasan kami ng pangsalag sa mga spiritual na battle na kakarapin namin. Sa mga nakikinig ngayon, sa mga taxi driver, may maiiwan na gamit sa sasakyan nila. Lord, it's a spiritual battle. At alam namin ang pananaw nila ay maitatama pagka nakita nila na ang Diyos ay kasama nila sa battle na to. Ang mga natetempt, Lord God, gumawa ng masama para yumaman, gumawa ng masama para maisakatuparan ng pagnanasa, sexual, kahit mali, Lord, itama niyo po ang kanilang pananaw na ikaw ang aming pangsalag spiritual. Salamat po sa pagkakataon na to sa salita mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat po sa araw na ito. Salamat Lord muli kay Brad Jeff sa kanyang pagpapalaganap ng magandang balitang hatid ng The Daily Brad hango po sa inyong banal na aklat. Mahal na Panginoon, alagaan niyo po lagi si Brad Jeff at lahat po ng aming mga takapakinig na inaabangan po ang bahaging ito ng aming programa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. 2 Corinto 10:4 po ang ating napag-aralan. Wala na ho tayong visuals today. Ito na, yan na, lumabas na siya. Ay, salamat naman. Ito na po yan. 2 Corinto 10:4 ang ating pong napag-aralan today. Brad Jeff, salamat muli ng marami. And kami nagbibigay po kayo din kila Tatay Totoy Guanyo. Ito rin pong inaabangan niya araw-araw at maging si Ma'am Dina Aquino, si Ma'am Arlene at ang kanyang mga kapitbahay dyan po sa Marikina. Maganda umaga po sa inyong lahat. Okay. Sige, so Brad Jeff? Bante, pagpaumanhin kasi ang ating image, pasalamat muna ako kay Lawrence Badjao. Pinapadala ko lang yung verse, ibabalik na niya sa akin. May image na volunteer yan, Ted. Hindi ko binabayaran yan dahil wala tayong pambayad dyan. Expert yan. So, naipadala niya kanina umaga. Sorry, Seth, hindi ko na i-forward, hindi na send. Kaya hindi. Okay, it's okay. It doesn't happen every day. Okay lang yan. Bawal na ang pork, ha, Pastor? Oo. Anyway, so Brad Jeff, sino ulit itong ating graphics artist na volunteer natin? We really have to say thank you. Yes, Brad Ted. 2 taong mahigit na yan sa akin. Tumutulong si Lawrence Badjao. Papadala ko lang yung text, ibabalik, maganda na yung image. For free, Brad Ted. Sige. Maraming salamat. Lawrence, salamat na marami. May bonus ka sa ginagawa mong yan. Amen. Amen. Naghahanap ng trabaho ngayon, Brad Ted. Pinapipray namin yung work niya. So, Lawrence, sige. So, Lawrence, salamat na marami sa iyong effort. Sincerely appreciate itong ginagawa mong itong sakripisyo para sa ating programa. Mabuhay ka, mabuhay ka. Okay, Brad, see you tomorrow. Alright, see you, Brad Ted and Cha. Again, happy birthday, Tito Bong Eliscopides. May God bless you more. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.